Saka ko talaga naramdaman yung kalungkutan ko dahil mag-isa na lang ako, malayo na ako sa pamilya ko. Nung kasama ko sila, hindi namin ramdam yung lungkot kasi lagi kaming masaya, laging may kausap, lalo na may mga bata. At iniisip ko lagi na sana kahit sa panaginip man lang, a-advisean ako ng tatay ko. Gusto kong dalawin niya ako kahit sa panaginip man lang. Kaya sa mga may mga magulang na, hilingin nyo lagi ang opinyon ng inyong mga magulang. Kasi once na wala na pala sila, iniisip mo lagi na sige kahit sa panaginip na lang, pagsabihan mo ako, turuan mo ako. Kaya sana sa mga may magulang pa, huwag kayong magdadabog, huwag kayong magalit pag lagi kayong inaaraw-araw o oras-oras na pinagsasabihan kayo ng inyong mga parents. Kasi kapag pala wala na sila, wala na yung parents nyo, parang hinihiling nyo lagi na sige kahit sa panaginip na lang, mapanaginipan kita na pagsabihan mo ako, turuan mo ako. Yun pala yung pinaka-importante sa ating mga anak, na yung advice ng ating mga magulang, ng ating tatay, ang kailangan natin. Once na yung halimbawa, alam nyo ang tatay ko kasi hindi siya mahilig na pagsabihan ka palagi. Naging maluwag siya sa aming mga magkakapatid. Kaya pasalamat yung mga may magulang na dinidisiplina kayo palagi, as long as yung disiplina ng parents nyo ay sa palagay nyo naman ay tama. Yung bang hindi naman niya dinadaan, sorry, sa iba na sa kakapagsabihan kapag lasing ka. Sana pagka mga ganun ang mga magulang nyo, hindi naman nagiinom, hindi naman lasing, saka kayo pagsabihan, pasalamatan nyo yan. Kasi once na wala na yung mga magulang nyo, katulad sa akin, wala na yung tatay ko, hinihiling ko talaga na dalawin mo ako sa panaginip lang, pagsabihan mo ako. Pero wala, hindi ko siya nararamdaman. Dahil alam niyang malakas ako, matatag ako, kaya hindi na niya ako pinagsasabihan. Ipagparamdaman lang, wala. Ramdam ko yung lungkot ngayon. Malayo na ako sa pamilya ko. Malayo na ako sa mga kapatid ko. Kaya habang may mga magulang pa kayo, halagahan nyo yan, pasalamatan nyo yan. Pag pinagsasabihan kayo, huwag kayong magdadabog, huwag kayong magagalit. Bagkus manahimik kayo pag pagsabihan kayo. Basta ang magulang nyo, hindi naman yan siya lasing. Kasi sa amin, simula na mulat yung mga isip namin, hindi na nagiinom yung tatay ko. Never na siyang umiinom. Kahit na noong nagiinom siya, nung medyo kabataan pa niya, never namin silang nakitang nag-aaway. Never niya kaming pinagalitan. Kaya sa mga may magulang, papahalagahan nyo yung mga magulang nyo. Pasalamat kayo palagi. Kung hindi kayo pagsabihan, hingiin nyo yung opinion nila. Hingiin nyo yung opinion nila. Kasi once na kung sinong nauna sa atin, hahanap-hanapin mo talaga. Katulad sa akin ngayon, hinahanap-hanap ko lagi na sana pagsabihan niya ako. Kasi ang lagi niya lang sinasabi sa akin, katulad nung last na alis ko, sinabi niya lang sa akin na ayusin mo yung trabaho mo ha. Yun lang yung talagang kahuli-hulihang sinabi niya sa akin nung umalis ako. Yun lang, wala nang ibang sinabi. Tapos nung nagkausap kami sa cellphone na lang, pinakalas na pag-uusap namin yung about sa lupa, na patamnan mo ng niyog yung lupa mo kasi pag tumanda ka na, at least hindi mo na kayang magtrabaho, meron kang pwedeng pagkakitaan kahit na magbayad ka lang ng tao para magtrabaho doon. Yun yung kahuli-hulihang bilin niya sa akin. Kaya yung hindi ko planong magpatanim, talagang sinikap ko na mapataniman ko ng niyog yung lupa ko na yun. Kasi ang sa akin kasi inisip noon na ang mag-alaga na lang ng lupa na yun ay yung mga kapatid ko na may anak. Kaso ang sabi niya sa akin, hindi kawawa yung mga kapatid mo na may anak, kasi sila may anak sila. Pag matanda na sila, may mag-aalaga sa kanila. Ikaw yung pinaka wino-worry ko, sabi niya ang ganon. Kaya kailangan hanggat maaari, although alam naman natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung alam niya yung sitwasyon, pero talagang lahat ng sinasabi ng isang ama ay tama. Tama, sobrang tama. Kaya
Ngayon mo lang ma-realize na tama talaga lahat ng sinasabi ng mga magulang natin. Pero wala naman akong sinuway sa lahat ng mga sabi niya sa akin. Hindi ako naging pasaway na anak sa kanya. Wala siyang naging problema sa akin. Hindi ko sila in-expose sa mga problema, sa mga kalukuhan. Never naman nilang naranasan yan bilang anak. Pero talagang yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na may mga nanay at tatay pa. Ang mga magulang, wala silang sinasabi sa atin na ikakapahamak natin. Lahat ng mga sinasabi na nila ay nakakabuti sa atin. Lalo na kung ang magulang nyo, yun nga pinapaulit-ulit ko, ang mga magulang nyo ay walang bisyo. Sobrang wala silang ibang iniisip kundi yung magandang kinabukasan natin ng mga anak. Kahit hindi nila nabibigay yun dahil nga sa mahirap din ang ating mga magulang, ang iniisip na lang nila or pinapamana na lang nila sa atin ay yung advice nila na talagang maalaala natin kapag wala na sila. Kaya sobrang namimiss ko yung tatay ko na lagi kong hinihiling gabi-gabi na pagsabihan mo ako kahit sa panaginip na lang. Matutuwa ako.